Hello, kumusta tayo lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil sa mapagkumbaba siya. Ibinaba niya yung sarili niya para maabot natin siya. Kaya, nung nandito siya sa earth, namuhay siya nang hindi siya mayaman. Namuhay siya ng pangkaraniwang tao. At wala siyang mga possessions dito sa mundo na to. Dahil ang kaharian niya ay in heaven. Kaya tinuturuan tayo ni Jesus na maging mapagkumbaba din. At ang ating inheritance ay in heaven at hindi dito sa mundo na to. So last time, ang binasa natin was Luke. Pero lilipat naman tayo ulit dito sa Matthew. So yung i-recap natin, yung Matthew chapter 20. This is Matthew chapter 20, yung parable of the vineyard. Yung workers sa vineyard. Pantay-pantay sila ng wage o sweldo kahit na naunang i-hire yung mga nasa madaling araw, tanghali, at yung nahuli 5 p.m. Kahit na nahuli sila, pare-pareho pa rin sila ng sweldo kasi yun ang napagkasunduan. So si Almighty Father, pantay-pantay ang tingin sa atin lahat. Walang lamangan sa atin. Lahat tayo mahal niya. Lahat tayo gusto niyang makasama. At ang promise niya, eternal life. Yun ang inheritance natin. At yun ang makukuha natin. Royalty si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. So tayo din, magiging royalty rin tayo. Tsaka dito na sa Matthew chapter 20, binanggit yung Jesus predicted his death the third time. Na binibigyan niya ng heads up or in-explain niya sa kanyang mga apostles kung ano ang gagawin sa kanya ng mga chief priests, ng mga teachers of the law, ng mga Gentiles, na siya ay pagtatawanan, lalatiguhin, or if a flog, at i-crucify, and on the third day, he will rise again. Mabubuhay siya after 3 days. Binabanggit din dito yung request ng mother ni James at saka ni John na gusto niya yung mga anak niya sa tabi ni Jesus Christ. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Pero sabi ni Jesus, yung decision na yon ay nakalaan para kay Almighty Father, kung anong decision ni Almighty Father. At sinasabi rin dito na yung binibigyan din ng warning ni Jesus yung kanyang mga apostles na makaka-receive din sila or ma-experience din nila yung paghihirap na ma-experience ni Jesus Christ na nakalagay dito sa Matthew chapter 20 verse 23. You shall drink indeed of my cup and be baptized with the baptism that I am baptized with. Sabi ni Jesus, ganun ang mangyayari sa inyo kung anong mangyayari sa akin. Naiinumin ko. Ganun din ang mangyayari sa inyo. Kung anong ibabaptize sa akin o yung culminating point ng buhay niya para magbago, ganun din ang mangyayari sa mga apostles. Yung the dawning of, yung baptism kasi it's the dawning of or the new era, bagong experience.
Kaya yung baptism, maraming ibig sabihin yun, hindi lang yun ang baptism of water. Yung malaking changes ang mangyari sa buhay nila. At na binanggit dito na yung 10 mga apostles ay nainis kay James at kay John. Nakasulat din dito na yung dalawang blind man na nasa roadside na namamalimos. Nakita, hindi na nakita si Jesus kasi bulag sila. Kung narinig nila na padaan si Jesus. So, isa doon ay si Bartimaeus. Sa ibang version, merong ang sabi isang bulag lang, dito sa Luke. Pero dito sa Matthew, dalawa sila. Pero hindi pinangalanan dito sa Matthew. Pero dun sa Mark yata, or sa Luke, pinangalanan na yung isa ay si Bartimaeus. At ang tawag niya kay Jesus, Lord, Son of David. Kaya natuwa sa kanya si Jesus. Naawa sa kanya at nagkaroon siya ng paningin. Agad-agad. So dito na tayo sa Matthew chapter 21. Itong Matthew chapter 21, gaya din ng nabasa natin, pero may konting pagkakaiba. Dito sa Matthew chapter 21. Hindi nabanggit dito si Zacchaeus sa 21. Pero dito sa Luke 19 nabanggit si Zacchaeus. At yung parable of the 10 minas. Pero dito sa Matthew, hindi nabanggit. Kasi tawag diba sa gospel good news? Kasi balita ito. Binabalita sa atin. So si Luke ang ginawa niya, nag-research siya. Itong si Matthew, yung experience naman niya, isinulat niya. Kaya iba-iba sila ng kwento. Pero yung gist or yung meaning, pare-pareho. So maraming ginawa si Jesus Christ. Yung iba, yung si Luke nung nag-research siya, sa ibang tao naman niya nakuha yung kanyang mga testimony yun ng mga ibang tao na pinagtanungan niya nung nag-research siya. Basta ito, Matthew chapter 21. As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples. So, nung malapit na sila sa Jerusalem, pinauna niya ang kanyang 2 disciples ni Jesus Christ. Kasi papasok sila ng Jerusalem. So, dumating sila ng Bethphage, sa Mount of Olives, inutusan niya yung kanyang disciples, saying to them, go to the village ahead of you. Pumunta kayo sa lugar na malapit sa inyo. Malapit sa pupuntahan natin. And at once, you will find a donkey tied there with her colt by her. Di dun sa Luke, ang binanggit lang ay colt. Dito sa Matthew, tsaka sa Mark, binanggit yung donkey. Kasama yung donkey, kasama niya yung kanyang anak, colt. Colt, ang tawag sa kabayo na bata. Colt din ang tawag sa anak ng donkey. Kasi magkapatid, magkamag-anak yung donkey, tsaka yung kabayo. Yung kabayo at donkey, magkamag-anak yun. Pero magkaiba sila ng species. Pero sa family, magka-family sila. Kaya nakikita yung magkamukha sila, di ba? So, ang tawag sa anak ng donkey ay colt.
sa kabayo rin, ang tawag ay colt. Pero ang mas malapit na kamag-anak ng horse ay yung rhinoceros. Pareho sila ng species, pero yung family, pareho sila ng donkey, okay? So, kung i-check yung itsura ng donkey, mukha siyang kabayo, pero yung kabayo mas mahaba ang mukha, mas maikli ang tenga. Yung donkey, mahaba ang tenga, maikli ang mukha. Tapos yung mata, malayo. I-check nyo, no? Kaya doon sa Luke na banggit natin na kabayo, anak ng kabayo, kasi nga, itong donkey, mukha rin kabayo naman to. Yun nga lang, mas maliit yung donkey kaysa sa kabayo. Bakit napili ni Jesus Christ ang colt na anak ng donkey? Kasi dito, go to the village ahead of you and at once you will find a donkey tied there with her colt by her. Untie them and bring them to me. Sabi ni Jesus. Ano ba yung characteristic ng donkey? Yung donkey, highly intelligent creature siya. Kalmado lang siya. Independent thinking and decision making. Malakas din ang donkey, no? At saka safe siya. Nag-iisip siya, yung donkey. At saka trusted companion. Humble. Uncorrupted. No? Yung ganun ang karakteristik ng donkey. Ngayon, bakit ni Jesus pinili yung anak ng donkey? Yung colt. Doon siya sasakay. Kasi, yung colt, wala pang clean pa yung colt, wala pang nakakasakay sa kanya, sa likod niya. Hindi pa siya nakakabuhat ng mga baggage or ng tao. Kaya ang pinili ni Jesus ay yung colt kasi clean, no? Kasi si Jesus clean siya. Kaya nga 'di ba yung pinaglagyan kay Jesus na libingan after he was crucified, wala pang naililibing doon na tao. So, siya ang nauna na ilagay doon. Kaya yung, yung colt, siya rin ang nauna na sumakay sa likod ng colt na to. Para uncorrupted. Kasi si Jesus, malinis siya. Kahit man lang yung mga gagamitin niya, malinis dahil king siya. Dahil anak siya ni Almighty Father. So sabi ni Jesus, untie them and bring them to me. Tanggalin niyo sa pagkakatali at dalhin niyo sa akin yung donkey at yung colt na anak niya. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them and He will send them right away. Kung meron man nagsabi sa iyo, nagtanong sa inyo kung saan niyo dadalhin, sabihin niyo, the Lord needs them and He will send them right away. This took place to fulfill what was spoken through the prophet. So, ito si Matthew nagbanggit, no, na nangyari ito para ma-fulfill ang sinabi ng prophet na nasa prophecy. Na nakalagay sa Zechariah chapter 9 verse 9. So, say to daughter Zion, see, your king comes to you, gentle and riding on a donkey and on a colt and the foal of a donkey. Anak ng donkey, no? Gentle, si Jesus Christ. So, yung colt, gentle. Yung donkey, gentle siya. Kaya napili yung donkey. Hindi napili yung kabayo. Pero yung mga mayaman, di ba, mas gusto nila yung kabayo. Pero si Jesus Christ, ang pinili niya, donkey, kasi humble siya. Gusto niya, nagayahin natin siya. Na maging example siya natin. The disciples went and did as Jesus had instructed them. So, ginawa ng disciples yung utos ni Jesus sa kanila.
they brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. So, para makaupo si Jesus Christ, yung cloak ng mga apostles, nilagay nila sa upuan, sa likod ng donkey para yun ang upuan ng ni Jesus. Alam niyo yung cloak, no? Yung parang jacket. Kung ngayon ang tawag jacket. Pero yung cloak, yung parang tela lang na malaki, for protection yon. Pag mainit, may nagko-cloak sila, for protection yon. So yung mga apostle, nilagyan ng cloak yung upuan ni Jesus Christ para makaupo si Jesus. So yung cloak, overcoat siya, pinoprotektahan sa init at sa lamig. Pag wala ka ng cloak, symbolically, no? Vulnerable ka. So, ini-entrust nila yung kanilang sarili kay Jesus Christ pag ibinigay mo yung cloak mo. Yun ang ibig sabihin nun. May ibig sabihin to na ba't binigay yung cloak na upuan ni Jesus. Ibig sabihin, in-entrust nila ang sarili nila kay Jesus. They fully trust Jesus. Ina-anchor nila ang kanilang trust kay Jesus. Kasi yung cloak din, nagpo-protect sa kanila. Ang ginagawa na binigay na kay Jesus. So, alam nila na si Jesus ang magpo-protect sa kanila. A very large crowd spread their cloaks on the road. Ganon din ang ginawa ng large crowd. Yung covering nila, yung overcoat nila, inilagay nila sa sahig or sa road or sa path na dadaanan na Jesus. Ganon din yon. Ibig sabihin nun, ini-entrust nila yung kanilang sarili kay Jesus. A very large crowd spread their cloaks on the road while others cut branches from the trees and spread them on the road. So, hindi nila hawak-hawak yung dahon, kundi inilagay nila sa, sa path. Pag ang tao, wala siyang cloak, ang ginagawa niyang pang-cover is, syempre, dahon, no? Yun ang pinagko-cover pag, di ba, pag umuulan, kailangan ng magtago sa ilalim ng puno. So, covering yon. Sorry, yun din ang ibig sabihin. Wala kasi silang cloak na dala, kaya ang ibinigay nila para daanan ni Jesus ay yung branches ng trees na may mga dahon. So, pang protection din yun, no? So, yung ibig sabihin, ini-entrust nila kay Jesus yung kanilang sarili. Malaki ang kanilang pagtingin kay Jesus. Yun ang ibig sabihin nun. Na hinahangaan nila si Jesus at ibibigay nila kung ano man ang meron sila para kay Jesus. Yun ang ibig sabihin nun. Kasi yung cloak, inuulit ko lang. For protection yon. So, imbis na sila ang maprotektahan, gusto nila si Jesus ang maging safe. Kaya ini-entrust nila ang kanilang sarili. No? Yun ang ibig sabihin nun. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna! To the Son of David. So ito, pag sinabing Son of David, ibig sabihin, si David kasi king siya. Pag sinabing Son of David, ina-acknowledge na nila na king din si Jesus. Kingly royalty. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Na nakalagay sa Psalm 118 verse 25 and 26. Hosanna in the highest heaven. So yung Hosanna, no, ibig sabihin nun, save, which became an exclamation of praise. Ito ibig sabihin nun sa Hosanna, save in the highest heaven. At naging word din ito as a worship, for worshiping our God, yung Hosanna.
When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, "Who is this?" Sabi ng mga tao na hindi nakakakilala kay Jesus. Kasi nung pagpasok niya ng Jerusalem, nagkakagulo yung mga tao. So yung karamihan naman ng mga tao na namimit ni Jesus, na kakasalamuhan niya, mga sinners, mga mahihirap. So nagkakagulo. Mas madami ang mga mahihirap kumpara sa mayayaman. Kaya itong mga nagtatanong kung sino to, yung who is this, yung mga nagtatanong na to, sila yung mga tao na hindi nila kilala si Jesus kasi mayaman sila, may kaya sila, hindi nila kailangang lumapit kay Jesus. Kaya hindi nila kilala si Jesus. Pero yung mga mahihirap, yung mga taong may sakit, yung mga taong nangangailangan ng tulong, kilala nila si Jesus. The crowds answered, "This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee." Akala ng iba, prophet lang si Jesus. Akala ng ibang mga nasa crowd. Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there. So, after nung sumakay siya ng colt, pumasok siya sa temple courts. At nakita niya ron maraming nagte-trading. Maraming nagbebenta. Ginagawang business. Yung temple courts. Alam mo yung temple courts, yung temple, nasa loob siya. Pero yung temple courts, yung medyo labas lang. Pero, sakop pa rin ng temple yon. Maraming nagbebenta ron, ginawang business. So, yung mga tao, pag magpe-pray doon, madadaanan nila, may mga nagbe-business, may mga nagbebenta ng kung ano-ano. Nasaktan si Jesus kasi yung mga tao hindi nila respeto yung temple. Kaya nasaktan si Jesus. Dahil mahal na mahal niya si Almighty Father. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. So yung mga table, kung nasaan nagbebenta ng mga doves para ialay at sunugin, binaliktad niya yung mga tables, pati yung mga money changers, mga nagpapapalit ng pera, yung mga may business doon. Ayaw ni Jesus. Binabastos ang si Almighty Father. Ayaw niya ng ganun. So ito yung time na yung temple ay dun pupunta para manalangin. Pero ngayon, hindi na natin na kailangan magpunta sa temple. Hindi na natin kailangan magpunta sa isang building to pray. Dahil si Jesus at si Almighty Father, nasa puso natin sila, kasama natin sila lagi. Kasi kahit saan tayo magpunta. It is written, he said to them, "My house will be called a house of prayer." Na nakasulat sa Isaiah chapter 56 verse 7. But you are making it a den of robbers. Na nakasulat sa Jeremiah chapter 7 verse 11. Bakit den of robbers? Yung house ni Almighty Father, house of prayer yon. Pero ang ginawa ng mga tao, nag-business doon, naging den of robbers. Pinagkakitaan nila si Almighty Father. Tayo ba pinagkakitaan natin si Almighty Father? Ginagawa ba ninyong negosyo si Almighty Father? Imbis na magpunta kayo sa building nyo to congregate as church, ang ginagawa ninyo, naglalagay kayo ng business. At pagkakitaan natin itong mga tao, maraming pupunta rito. Magtayo tayo ng dito, ng school dito. Maraming mga ma-attend sa atin. Magtayo tayo ng school dito. Saan nanggaling ang pera ninyo na pagpapatayo ng school ninyo para kumita kayo ng pera?
para yung mga mag-aaral sa school ninyo ay mga Christian din, para yun na maituturo nyo Christian, pero pinagkakakitaan ninyo. At mahal pa ang singil ninyo, nasa school ninyo. Na imbis na lang na dahil kay Jesus, kung magtuturo kayo, ililibre natin, no? Or kung hihingi ka ng bayad para magpasweldo lang ng mga teacher. Pero pagkakakitaan mo ng malaki, ang laki ng bayad niya pag private school, di ba? Bakit ganon? Naturingan na tumutulong tayo sa tao, pero yung mga school natin ang tataas ng tuition fee. Ginagawang business. Pinagkakakitaan yung mga tao. Idinidikit ninyo sa inyong congregation or sa tinatawag nyong tinatawag yung church, dinidikit nyo. Ganun ang tao. Sabi natin Christian tayo, pero yung gawa naman natin, hindi naman nakikita ang sa buhay natin, ang mga sinasabi natin. Ginagamit natin yung tatay natin para kumita tayo ng pera. It is written, he said, to them, my house will be called a house of prayer, but you're making it a den of robbers. The blind and the lame came to him at the temple. So, ang mga lumalapit kay Jesus, mga imperfect people, mga bulag, mga pilay, mga makasalanan na tao, may mga sakit na ketong. Yung king natin, ganun, napaka-humble. Binaba niya yung sarili niya para maabot natin siya. Pero hindi pa natin siya maintindihan. Dahil sa katigasan ng ulo natin. Mayayabang pa rin tayo. And he healed them. Pinapagaling ni Jesus ng walang bayad. Yung mga tao. Nagtuturo siya ng walang bayad. Hindi siya nanghihingi, si Jesus. Wala siyang property dito sa mundo. But when the chief priests and the teachers of the law saw the wonderful things it did, and the children shouting in the temple courts, Hosanna to the Son of David, they were indignant. So itong mga chief priests, nainggit na naman kay Jesus. Nakita nila na magaganda ang ginagawa ni Jesus. Yung chief priests, yung mga teachers of the law, nakita nilang maganda. Tumutulong sa mga tao, sa mga nangangailangan. Nagpapatawad ng mga makasalanan. At yung mga bata sumisigaw sa temple na sa temple courts na pinupuri si Jesus Christ, Hosanna to the Son of David. At ganun ay nagalit ang mga chief priests and teachers of the law. Nainggit sila. Hindi nila matanggap si Jesus. Na kahit maganda ang ginagawa ni Jesus, hindi nila matanggap. Kahit pagmamahal ang binibigay ni Jesus, hindi pa rin matanggap. Verse 16. Do you hear what these children are saying? They ask him. Naririnig mo ba ang sinasabi ng mga bata na to? Yes, replied Jesus. Have you never heard? From the lips of children and infants, you, Lord, have called forth your praise. Nagaling sa Psalm chapter 8, verse 2. Si Jesus ang nagsabi nito. Prophecy to or sinulat ni David na binanggit ni Jesus. Na kahit ang mga bata, mga babies, pupurihin si Jesus Christ. At saka diba dito sa Luke na basa natin na
if they will not worship me, the stones will cry out. Saan nga dito yun? If they keep quiet, the stones will cry out. Dito sa Luke chapter 19 verse 40. So, hindi binanggit dito sa Matthew. And he left them and went out of the city to Bethany, where he spent the night. So, umalis na si Jesus sa temple courts at nagpunta na sa city of Bethany at doon siya natulog. Doon siya nagpalipas ng gabi. Nagpahinga siya doon. So verse 18, early in the morning, as Jesus was on his way back to the city, babalik siya ng Jerusalem. Early morning yon. So wala pa siyang breakfast. No? He was hungry. Gutom si Jesus. Seeing a fig tree by the road, he went up to it, but found nothing on it except leaves. And then he said to it, may you never bear fruit again. Immediately the tree withered. Nagalit ba si Jesus dun sa puno? Dahil ba gutom si Jesus, nagalit siya sa puno, hindi walang bunga ang puno? Kahit gutom si Jesus, hindi siya nagagalit. Lagi nga siya nalilipasan ng gutom si Jesus eh. Pero hindi nagbabago yung kanyang ugali. Hindi parang tayo na pag hindi tayo nakakain, galit tayo, di ba? Hindi pa ako nakakakain, gutom ako. Si Jesus hindi siya ganun, kahit gutom siya. Hindi siya nagagalit. Pero bakit niya? Bakit siya nagsalita ng ikinurse niya? Or isinumpa niya yung fig tree? Bakit niya sinumpa yung fig tree? Kasi seeing a fig tree by the road, he went up to it but found nothing on it except leaves. Gusto niya nang kumuha ng prutas, pero wala siya nakita. So ito, ibig sabihin nito, may ibig sabihin din ito, hindi lang to dahil sa gutom si Jesus. Gusto niyang ipakita sa mga apostles niya na pag hindi namumunga ang isang tao, hindi nagbabago ang buhay niya. Anong mangyayari sa kanya? Mawi-wither siya. Pag na-wither siya, ano lang ang mangyayari sa kanya? Anong magandang gawin sa kanya? Itapon na lang at gawing coal, gagawing uling. Yun na lang ang mabuting gawin sa puno na hindi namumunga. So tayo to, na pag tayo, hindi tayo namunga, hindi nagbago yung ating ugali, hindi natin sununod si Jesus Christ, hindi natin practice yung kanyang mga tinuturo sa atin, yung treasures na tinuturo niya sa atin, ipapractice natin para makuha natin ang inheritance natin, ano mangyayari sa atin? Magiging parang puno tayo na mawi-wither, at pag na-wither tayo, walang magandang gawin kundi itapon na lang sa apoy. At pag ang tao, pag itinapon sa apoy, eternal damnation in Hades, where there will be a weeping and gnashing of teeth. Itong ibig sabihin nito, pinapakita niya sa mga apostles niya. Hindi siya galit dahil hindi siya nakakain, kundi pinapakita niya na pag ang tao hindi namunga, hindi nagbago, ang kapupuntahan ng kanyang soul ay kapahamakan. Verse 20, when the disciples saw this, they were amazed. How did the fig tree wither so quickly? They asked. So yung mga disciples nagulat. Kasi bakit bigla na lang na-wither, no? Nanuyo yung fig tree nung sinabi ni Jesus na
nung kinurse ni Jesus yung fig tree, na hindi ka na mamumunga kahit kailan. Kasi ganun ka-powerful si Jesus Christ. Binibigyan niya lang tayo ng napaka-powerful ni Jesus Christ. Mahaba ang pasensya sa atin ni Jesus Christ, siya ni Almighty Father. Ipinapakita niya dito na kahit na dali-dali pwedeng mag-judge si Jesus Christ, siya kasi Almighty Father. Agad-agad pwede tayong i-judge. Pero mahaba ang patience nila sa atin. Binibigyan nila tayo ng time to repent, to trust Jesus fully, para magkaroon tayo ng fruits. Mamunga tayo, yung treasure, i-enhance natin, linangin natin, yung turo sa atin ni Jesus, i-practice natin. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus. Jesus replied, "Truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go, throw yourself into the sea, and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer." Kaya nga sabi dito ni Jesus, i-practice nyo. Kung may pananampalataya kayo, i-practice nyo. Ang isa diba sa fruits of the Holy Spirit? Ano nga ba yung mga fruits of the Holy Spirit? Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. At ang gifts of the Holy Spirit, faith, knowledge, wisdom, healing, speaking in tongues, translation of speaking in tongues, miracles, prophecy, distinguishing different spirits. So kung meron tayo, ipapractice natin lahat. Dahil kung may pananampalataya tayo, malaki ang magagawa nun. Hindi tayo mismo, no, yung gagawa nun, kundi pag may pananampalataya tayo kay Jesus Christ, siya kay Almighty Father, iba kasi yung positive thinking. Akala nyo kasi pag faith, positive thinking siya. Iba yon. Yung positive thinking, hindi kasama si Almighty Father doon, tsaka si Jesus Christ. Pag positive thinking, ang gusto mong mangyari pag positive thinking, sarili mo ang sinusunod mo. Pero pag faith, ibig sabihin, kasama mo si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin ng faith. Yan ang tinuturo sa atin Jesus Christ. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya at sa tatay natin. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Kaya nga, idinugtong niya, kung maniniwala kayo, matatanggap ninyo kahit ano ang gusto nyong hilingin or hingin sa pananalangin. Pag nananalangin kayo, marireceive nyo ang gusto nyong ang hinihingi ninyo. Pag nanalangin kayo, kung maniniwala kayo, kanino yon? Kay Jesus Christ o kay Almighty Father. Kasi nasa kanila ang power, kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Kaya yung faith natin, i-anchor natin kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Hindi positive thinking yon. Iba yung positive thinking. Hindi yung kay Almighty Father, hindi yung kay Jesus Christ. So verse 23, Jesus entered the temple courts. So bumalik ulit si Jesus, no, sa temple courts. And while he was teaching, nagtuturo na siya sa temple courts. Doon sa temple, nagtuturo si Jesus. The chief priests and the elders of the people came to him. So dumating na naman ang mga chief priests, yung mga elders, yung mga Pharisees, mga teachers of the law. Ando na naman sila. Binabantayan nila si Jesus Christ. So, andiyan ba si Jesus Christ? Dumating ba? O, andito. Pupunta kami dyan. Ganon. Lagi na lang nandiyan si Jesus Christ. Gagalit sila, yung mga Pharisees. Kahit wonderful, amazing ang mga ginagawa ni Jesus, hindi nila matanggap. Hindi nila makita. Nabubulagan sila. So may mga tao ngayon na kahit maganda ang ginagawa ni Jesus, maganda ang sinasabi sa Bible, maganda yung promise ni Almighty Father, ayaw maniwala, nabubulagan pa din.
Hindi nila makita yung promise ni Almighty Father. Kasi wala silang faith kay Jesus. Pero tayo may faith tayo kay Jesus, kaya alam natin yung inheritance natin. The people came to him, no? The elders of the people came to him. By what authority are you doing these things? They asked, and who gave you this authority? Kaninong authority? Bakit mo ginagawa ang ganito mga bagay? Sino nagbigay sa ng authority? Bakit mo ginagawa ang mga ganito? Na nagtuturo ka, nananag sa temple courts, nagtuturo ka sa kahit saang lugar, nagpapagaling ka ng mga tao, kahit Sabat, nagpapagaling ka, kaninong authority galing yon? So, hindi makita ng mga elders and Pharisees and chief priests. Jesus replied, I will also ask you one question. Tatanungin ko rin kayo ng isang tanong. Sabi ni Jesus, if you answer me, I will tell you by what authority I am doing these things. Kung masasagot ninyo ako, or sasagutin ninyo ang tanong ko, sasabihin ko rin sa inyo kung kaninong authority ako, bakit ko ginagawa ang mga bagay na to, at sino nagbigay sa akin ng authority. John's baptism, sa verse 25, where did it come from? Yung pag nagbabaptize si John, kaninong authority yung galing? Was it from heaven or of human origin? Galing ba yun sa langit? Utos ba ni Almighty Father? Or human origin lang yun? Tao lang ang nag-uutos? Tanong ni Jesus sa mga nagka-question ng kanyang authority. So bago muna niya sagutin ang tanong ng mga chief priests and the elders of the people, gusto niya muna malaman yung sagot sa tanong niya na kanina ba galing yung authority na ginagawa ni Jesus, yung ni John the Baptist, yung John's baptism. Kanino galing yon? Galing ba sa heaven yon or human origin? Tanong ni Jesus, they discussed it among themselves and said, nagpulong-pulong. Nag-gather ngayon yung mga chief priests tsaka yung mga elders, nag-usap-usap muna sila, nagkaroon muna sila ng meeting. Lumayo-layo sila ng konti kay Jesus. Nagbulungan sila. They discussed it among themselves and said, if we say from heaven, he will ask, then why didn't you believe me? So nag-isip muna, no? Nag-discuss muna, nag-discussion muna yung mga nag-oppose kay Jesus. Paano sasabihin natin? Kung sasabihin natin na galing sa heaven, so sasabihin ni Jesus, bakit hindi ka naniniwala sa akin? No? O nga, no? Sabi ng mga elders. But if we say of human origin, we are afraid of the people, for they all hold that John was a prophet. Pero pag sinabi naman natin na human origin, magagalit naman sa atin ng mga tao, kasi ang tingin ng tao kay John, prophet siya. So anong sasabihin natin? Anong sasagot natin kay Jesus? Nagkaroon na sila ng discussion, nagdi-discussion sila. So bumalik ngayon sila kay Jesus. So they answered Jesus, we don't know. Hindi namin alam. Sinabi nila kay Jesus. Wala silang masagot sa tanong ni Jesus. Kaya ang sagot nila, we don't know. Wala tayong sasabihin kay Jesus. Basta sabihin natin, hindi natin alam. Sige, pag-usapan yun ang sabihin natin. Kaya sinabi nila, we don't know, sabi nila kay Jesus. And then he said, neither will I tell you by what authority I am doing these things. Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung kaninong authority ko ginagawa ang mga bagay na to, sabi ni Jesus. Kaya hindi nasagot yung katanungan ng mga Pharisees. Kasi hindi nila sinagot yung tanong ni Jesus. Akala nila mautakan na si Jesus. So verse 28, what do you think? There was a man who had 2 sons. He went to the first and said, son, go and work today in the vineyard. So nagkwento na naman si Jesus ng parable ng dalawang anak, no, na lalaki.
Ano sa tingin ninyo? Sabi ni Jesus, merong dalawang anak ang isang lalaki. Kinausap niya yung kanyang unang anak. Sinabi niya, anak, pumunta ka at magtrabaho ngayon sa vineyard. Alam naman natin yung vineyard, di ba? Yung may mga grapes doon. Ang sabi ng anak, I will not. He answered, but later he changed his mind and went. So, nung inutusan yung kanyang anak, una, ayaw nung anak niya, sabi niya, ayoko. Pero, nagbago ang isip nung anak na lalaki at sumunod sa sinasabi ng kanyang tatay. Nagbago yung kanyang isip at sinunod niya. Nagpunta siya sa vineyard. And then the father went to the other son and said the same thing. He answered, I will, sir, but he did not go. So, doon sa pangalawang anak, kinausap ng kanyang tatay, pumunta ka sa vineyard. No? Pumunta ka doon. Magtrabaho ka sa vineyard. Ang sabi ng pangalawang anak, oo sige, sir, pupunta po ako. Pero, hindi naman siya nagpunta. Okay? Hindi nagpunta yung pangalawang anak. Ibang story to, hindi to yung prodigal son, na ibang ano to, ibang parable to. Okay? Which of the two did what his father wanted? Sino sa dalawa ang gumawa ng ipinag-uutos ng kanyang tatay? Tanong ni Jesus. The first, they answered. Yung una. Kasi, nung una, sabi niya ayoko. Pero, sumunod din siya at ginawa niya yung pinag-uutos sa kanya ng tatay niya. Jesus said to them, truly I tell you, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. So, inihalintulad ni Jesus Christ ang mga tax collectors, prostitutes, and sinners sa unang anak. So, yung unang anak, ayaw niya muna, no? Ayaw niya muna. Pero, sumunod din siya. Ganon din kasi, yung mga tax collectors and sinners and prostitutes, nung una ayaw nilang sundin si Jesus, sinusunod din yung kanyang sinalang sarili. Pero, humingi sila ng kapatawaran kay Almighty Father, kaya makakapasok ngayon sila sa Kingdom of God. Mauunahan nila yung pangalawang anak na hindi naman sumunod sa kanyang tatay. So, yung hindi sumunod sa kanyang tatay, kunyari sumusunod siya pero ang totoo hindi naman. No? Sinungaling. So, verse 32, For John came to you to show you the way of righteousness. Si John, na binabanggit dito ay si John the Baptist, pinapakita na niya sa kanyo ang path or way of righteousness, kung paano maging maayos na tao, mabuting nasa tamang landas. And you did not believe it. Hindi nyo pinaniwalaan si John, sabi ni Jesus. But the tax collectors and the prostitutes did. Pero yung mga taong makasalanan, pinaniwalaan si John. Humingi sila ng tawad, yung mga tax collectors and prostitutes and sinners. And even after you saw this, you did not repent and believe him. At kahit na nakita ninyo na humingi ng tawad yung mga taong makasalanan, hindi kayo naghingi ng tawad at hindi kayo naniniwala kay John, sabi ni Jesus Christ. So, yung mga makasalanan, at first, no, nakakagawa sila ng kasalanan, pero they ask for forgiveness. Kahit nung una, unrepentant sila, yung unang anak, no, kunyari, una, hindi niya sinunod, pero sumunod din siya. Yung ibig sabihin, unrepentant nung una, pero nag-change of mind sila, nag-change of heart, at nag-ask na sila ng forgiveness. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ, na nung una hindi sila sumunod, pero kahit nung sinabi nila hindi sila susunod, pero naging repentant sila, sinunod din nila. Yun ang sinasabi ni Jesus dito, yun ang point ni Jesus dito. Kasi si John, itinuturo sa inyo yung tamang landas, pero hindi ninyo sinunod. Kahit nakita ninyo na humihingi na ng kapatawaran yung mga taong makasalanan, kayo naman hindi pa rin kayo naniwala. Sabi ni Jesus. Dito naman sa verse 33. Listen to another parable. There was a landowner who planted a vineyard.
Bigyan na naman si Jesus ng isang parable, nag-story na naman. Isang example. Okay? He put a wall around it, dun sa kanyang vineyard. Gumawa siya ng vineyard. Dug a wine press in it and built a watchtower. So naglagay siya ng wall, naghukay ng wine press para makagawa ng wine. At gumawa rin ng watchtower para may taga-bantay. Then he rented the vineyard to some farmers and moved to another place. Ang ginawa naman niya sa kanyang land, no, pinaupa niya sa ibang mga farmers. Ngayon yung may-ari, lumipat siya ng ibang lugar, umalis siya kasi nga pinaupahan niya yung kanyang pinagawa na vineyard. Kaya may ibang mga tao ang nakapwesto ngayon doon na nagbabayad ng renta. When the harvest time approached, he sent his servants to the tenants to collect his fruit. Kaya nung harvest time na, pinapunta ng may-ari ng lupa yung kanyang mga servants doon sa kanyang lupain, sa kanyang vineyard para makakolekta ng fruits. Kasi ganun ng hanggang ngayon na may nangyayari ganun. Halimbawa, may puno ka ng mangga, paparentahan mo yung puno ng mangga. Pag bunga na yung puno ng mangga, may hati doon yung may-ari at ng lupain. Kaysa tsaka doon sa nag-i-spray ng mangga, naintindihan niyo. Halimbawa, meron kang lupain na punong-puno ng mangga, puno ng mangga. May lalapit kayo sa yung tao para mag-spray ng puno ng mangga para mamunga yung mangga mo. Ngayon, ikaw naman, dahil lupa mo yon, para makakolekta ka ng kabayaran, meron kang parte sa makukuha nilang bunga ng mangga. Okay? So, ganun, meron pa rin ganung, hanggang ngayon meron pa rin, kahit ibang mga fruits, ganun ang ginagawa. May lupain ka ng prutas, kung anong prutas meron ka. May mga tao na pupunta sa'yo, lalapit at gusto nilang na magkapera. So, sila ngayon ang magpapabunga ng puno mo. Tapos, ikaw ngayon, petics ka lang, papahinga ka lang, mag-aantay ka ngayon ng iyong ng harvest time para makakuha ka ng parte. Kasi lupain mo yun eh. Puno mo ng mangga yun eh. Kahit hindi ikaw ang nagpabunga. Kasi may mga puno na hindi naman namumunga hanggat hindi yung sisigaan o nilalagyan ng pampabunga. Naintindihan niyo ba ako? Kahit hindi, may mga puno na dapat isprayan ng mangga kasi may mga puno ng mangga na hindi bumubunga pag walang spray. Hanggang ngayon, ganun ano. Kaya alam ko yon. Kasi nakakita na ako ng ganon. Balik tayo dito na sa verse 35. Kaya, pag namunga yung puno, sabi dito, mangongolekta ngayon yung may-ari ng lupain. Pero ang ginawa, the verse 35, the tenant seized his servants, they beat one, killed another, and stoned a third. So, ang ginawa nila, yung isa sa mga servant, binugbog, yung isa pinatay, ay isa ay binato. No? So, 3 servant ang ginawa ng krimen ng mga nagrenta ng lupa ng may-ari. Then he sent other servants to them, more than the first time. Mas marami pang servant na pinadala para makakuha ng ani. And the tenants treated them the same way. Ganun pa rin ang ginawa. Binugbog, pinatay, binato. Last of all, he sent his son to them. They will respect my son, he said. Ang ginawa ng may-ari ngayon, ay papapuntahin ko na lang ang anak ko. Alam ko na irerespeto nila ang anak ko. Sabi ng may-ari ng vineyard ng lupain. But when the tenants saw the son, they said to each other, this is the heir. Come, let's kill him and take his inheritance. Ito yung kanyang anak, oh. Yan parating na. Yan ang anak eh. Yan ang magmamana ng kanyang lupain. Ang gagawin natin para masakop natin ang lupain ng may-ari na to. Patayin natin yung anak. Kukunin natin yung inheritance. Para hindi natin mabigyan ng parte yung may-ari ng lupa na to. So, napaka-wicked, no, ng mga tenants na to.
So they took him and threw him out of the vineyard and killed him. Kinuha nila yung anak, titinapon at pinatay. Tinapon sa labas ng vineyard at pinatay. Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants? Ano nga nang gagawin ng may-ari ng lupain dun sa kanyang mga tenant? He will bring those wretches to a wretched end. They replied, and he will rent the vineyard to other tenants who will give him his share of the crop at harvest time. So, ang gagawin ngayon ay papaalisin niya yung kanyang mga tenants ng vineyard at ipaparenta niya sa ibang mga tao. Ganun ang mangyayari. Papatayin niya yung kanyang, he will bring them to their end, to a wretched end. So, ang kahihinatnan ng mga wicked tenants ay wretched end. Kapahamakan, no? Ang mangyayari sa mga tenants na yon dahil nga pinatay nila yung anak. Jesus said to them, have you never read in the scripture, the stone that builders rejected has become the cornerstone. The Lord has done this, and it is marvelous in our eyes. Sa nakalagay sa Psalm 118 verse 22 and 23, nag-quote si Jesus from the book of Psalms na sinulat ni David. Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit. Tatanggalin sa inyo ang kingdom of God at ibibigay sa ibang mga tao. At sila ngayon ang makakapag-produce ng fruit. Anyone who falls on this stone will be broken to pieces. Anyone on whom it falls, it will be crushed. So, sino ang stone? The stone the builders rejected has become the cornerstone. Si Jesus Christ ito. Yung the stone, hindi ito si Peter. No? Kasi sabi, hindi kaya Peter yan kasi siya yung stone. Hindi Peter. Minamotivate lang ni Jesus Christ si Peter. Si Jesus, ang that real stone the builders rejected has become the cornerstone. Yung stone, nung nireject siya, naging cornerstone siya. Pag sinabing cornerstone, siya yung pinakapundasyon. Naging malakas. Kaya si Jesus, mas lalong siyang lumakas, naging powerful siya, nagkaroon siya ng authority, binigay siya kanya ng Almighty Father ang lahat. Because ibinigay niya ang kanyang buhay, nireject siya ng mga tao. Kaya siya stone na naging cornerstone. Naging King of Kings and Lord of Lords, naging powerful, mas naging powerful. Ganun na nangyari kay Jesus Christ. Ibinigay sa kanya ni Almighty Father ang lahat. When the chief priests and the Pharisees heard Jesus' parables, they knew he was talking about them. Alam ng mga chief priests and Pharisees ang parable ay para sa kanila. They looked for a way to arrest him. Gusto nila na arrestuhin or ikulong si Jesus or kunin. But they were afraid of the crowd because the people held that he was a prophet. Pero takot ang mga Pharisees sa crowd kasi tingin ng mga crowd kay Jesus ay prophet. Takot sila sa mga tao, baka dumugin sila, awayin sila ng mga tao. So itong parable of the tenants, ang landowner nito si Almighty Father, yung vineyard, itong earth, yung tenant, pinarentahan, yun yung mga Jew na pinatutungkulan ni Jesus, mga Jew. Ngayon, anong ginawa ng mga Jew sa mga servants na pinapupuntahan ni Almighty Father? Pinapatay, no? Pinapatay. Ngayon, ang ginawa naman ni Almighty Father, ipapadala naman niya ang kanyang anak para maniwala
para magkaroon ng fruit, makita yung kanilang kagandahang loob. Kaya pinadala si Jesus Christ para maniwala kung paano sila masave. Pero ang ginawa nila kay Jesus Christ, papatayin nila si Jesus Christ. Kaya dito, come, let's kill him. Alam na Jesus Christ na papatayin siya kasi sinasabi niya na dito na siya yon, napapatayin siya. Kaya anong nangyayari ngayon sa tenant, doon sa mga Jew na umayaw kay Jesus Christ? Mapupunta sila sa kapahamakan. At kukuha ng bagong tenant. Yung mga bagong tenant, yun yung mga Gentiles na hindi lang para sa Jew ang masasave, ang makakakuha ng inheritance, kundi pati na rin yung mga non-Jews or the Gentiles. Yun na ibig sabihin nito. At pwede rin ito sa ngayon. May mga tao na ayaw magbago, no? Gusto nilang sundin pa rin yung kanilang nais mangyari sa buhay nila. Gusto nilang manatili sa kasalanan. Kaya anong ginagawa nila? Yung mga nagtao nang share sa kanila. May mga pinapatay, pinapersecute nila, inaaway nila. Kaya kapahamakan din ang kapupuntahan ng mga tao na ayaw kay Jesus Christ saka kay Almighty Father. At ibibigay ang inheritance na yon sa mga taong nararapat. Sa mga tao na magpa-practice ng mga itinuturo ni Jesus Christ. Sa mga tao na magkakaroon ng faith kay Jesus Christ, doon ibibigay ang inheritance. Doon ibibigay ang lupain. Dito lupain, pero symbolic lang to, no? Ang ibibigay ay inheritance. Kingdom of God. Kaharian ng Diyos ang ibibigay sa mga followers. Sa mga makaka-survive dahil may mga tests and trials and tribulations tayong pagdadaanan o pinagdadaanan. Kaya kailangan makasurvive tayo. Kailangan ma-practice natin yung ituturo sa atin ni Jesus Christ. Kailangan natin yung fruits. Ano ba yung mga fruits? Yung treasure. Yung fruits, treasure din yon. Ano ba yung fruits? Ano ba yung treasure? Yung mga tinuturo ni Jesus Christ. Ano yon? Mahalin ang kapwa-tao. Mahalin si Almighty Father. I-deny natin ang ating sarili. Buhatin natin ang ating cross. At sundin si Jesus Christ, yung kanyang path. Dapat tayo merong pagmamahal sa kapwa-tao. Kapayapaan dapat ang dala natin. Kahit naawayin tayo ng tao, matiisin dapat tayo. Mapagkumbaba. Gentle at may self-control. Goodness, faithfulness. Ipapractice natin. Iiwasan natin yung mga bagay na makakapagpalayo sa atin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Ano yung mga bagay na yun? Yun yung mga kasalanan. Iiwasan natin. Susundin natin yung tatay natin. Lagi tayong hihingi ng tawad, lagi tayong mananalangin. Lagi natin pupurihin si Jesus Christ tsaka si Almighty Father. Dahil dapat silang purihin dahil matagal na silang nag-aantay sa atin. Napaka-powerful ni Jesus Christ. Kahit ngayon, pwede niya tayong husgahan, pwede niya tayong itapon sa impyerno, pero hindi niya ginagawa. Kahit si Almighty Father, kahit ngayon, itapon na tayo dahil sa kasalanan natin, pero hindi ginagawa. Binibigyan pa tayo ng time to repent, time to understand Him, time to follow God's heart, to know Him fully. Lahat tayo
Hindi tayo, walang taong angat sa atin, lahat tayo pantay-pantay. Kahit anong estado natin sa buhay. Kahit anong pinag-aralan natin, kahit anong estado ninyo sa congregation ninyo, kahit ano man doon, kahit madami kayo na pag-aralan sa Bible, kahit madami kayo, kung ano man ang napag-aralan niya, doctor, kahit ano man, kahit napakadami ng kayamanan nyo dito sa lupa, pantay-pantay tayo sa paningin ni Almighty Father at ni Jesus Christ na kailangan nating ma-save. Dahil mahal nila tayo. Dahil created tayo by our Father. At sinusunod ni Jesus Christ sa utos ng Almighty Father. Dahil mahal na mahal niya si Almighty Father. So susundin natin yung yapak ni Jesus Christ. Huwag natin kakalimutan. Lagi tayo magpe-pray. Ang daming warning na binabanggit ni Jesus Christ. Ang dami niyang turo sa atin. Pinakalimutan natin. Kasi nakafocus tayo sa mundo na to eh. Ang ganda kasi ng kinang ng mundo na to, diba? Hindi na natin maiwan. Ang ganda kasi, diba? Pero mirage lang to. Nasa mundo na to. Binubulag tayo ng kaaway natin. Binubunog tayo ng demonyo para hindi natin makita yung blessings ni Almighty Father at ni Jesus Christ, para hindi natin makita yung plan, yung grand master plan ng tatay natin, dahil naiinggit siya sa atin. Yung demonyo naiinggit siya sa atin, si Satanas naiinggit siya sa atin, dahil tayo meron tayong chance to rule with Jesus. Siya, wala siyang chance. Dahil sa kanyang pagkakamali, hindi na siya mapapatawad. Ang mga angels, pag nagkamali, hindi na papatawad yun. Tayo, mapapatawad tayo. Dahil namatay si Jesus Christ at nabuhay muli para sa mga tao. Gaya natin. At yung inheritance ay para sa atin. I-grab natin yung inheritance na yon by following the footsteps of our Savior and Redeemer, Jesus Christ, our King of Kings and Lord of Lords. Lagi natin tatandaan, mahal tayo ni Almighty Father. Thank you, and God loves us all so much.